Nagsisimula ang ating kwento sa isang taong palutang-lutang sa isang kakaibang espasyo, takot na lumapit sa liwanag. Maya-maya, siya ay muling isinilang bilang isang sanggol sa loob ng isang templo. Sa kanyang pagmulat, tatlong nakakatakot na nilalang ang bumungad sa kanya, isang kalansay, isang mummy, at isang multo. Dahil sa matinding takot, humagulgol siya ng iyak, akala niya, papatayin siya ng mga ito. Pero laking gulat niya nang alagaan siya ng tatlo, at pinangalanan siyang William. Pagdating niya ng 6 na buwan, nagsimula na siyang makaunawa ng wika, kahit hindi pa siya marunong magsalita. Sa unang pagkakataon, dinala siya ng kanyang nanay sa labas ng templo, napakaganda ng paligid, sobrang ganda, napaiyak siya. Sa simula, akala niya nasa impyerno siya, parang pinaparusahan, pero napagtanto niya, hindi ito parusa, isa pala itong biyaya mula sa Diyos. Sa edad na 3, marunong na siyang magbasa at magsulat na parang isang ganap na adulto. Isang multo na nagngangalang Gus ang nagturo sa kanya ng kasaysayan ng mundo at mga sikreto ng mahika. Medyo kakaiba at makulit si Gus, pero siya rin ang pinakamatalinong taong nakilala ni William. Tinuruan siya ni Gus kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng salita. Kapag isinulat mo ang Ignas, lumilitaw ang apoy. Kapag isinunod mo ang IR, nawawala ito. Isang araw, dinala siya ng mommy na si Mary sa isang silid kung saan nakadisplay ang mga estatwa ng mga Diyos na sinasamba nila. Nandoon si Volt, Diyos ng katarungan at kidlat, si Mother, Inang Lupa, at si Blaze, Diyos ng apoy at teknolohiya. Pero may isang estatwa na agad niyang napansin, si Gracefield, ang Diyosa ng liwanag at anak ni Volt at Mother. Sabi ni Mary, si Mo, Inang Lupa, ang pinakaimportanteng Diyos para sa mga taong nakatira sa kanayunan. Tinanong siya ni William kung araw-araw ba siyang nagdadasal kay Mo. Pero umiwas si Mary at sinabing, tama na yan, oras na para kumain. Habang kumakain, sinabi ng skeleton na si Blood na pag medyo malaki na si William, tuturuan na niya itong manghuli. Pero gusto ni Gus na mag-focus muna sa magic si William, baka raw kasing talino niya ito. Sumabat si Blood, baka matulad ka sa akin, matikas at masaya. Nakakatakot man ang itsura ni Blood, masaya siyang kasama at parang tatay-tatayan. Si Mary naman, palaging may dalang tinapay sa hapag, pero ayaw niyang sabihin kung saan galing ito. Marami silang itinatagong sikreto. Bakit sila nakatira sa lugar na yun? Bakit silang tatlo lang? At bakit sila mga undead? At kahit si William ay may sariling lihim, siya ay isang taong may alaala ng kanyang nakaraang buhay. Habang tumatanda, mas intense na ang training niya. Sabi ni Blood, kailangan muna ng stamina, walang silbi ang skills kung mahina ang katawan. Tinuruan siyang makipaglaban gamit ang espada at manghuli sa gubat. Si Gus naman, mahigpit sa pronunciation ng magic words. Dapat daw marunong gumamit ng mahika, pero hanggat maaari, dapat kaya niyang mabuhay nang hindi ito ginagamit. Paano mo gagawin yun? Tanong ni William. Sagot ni Gus, pera. Nalula si William, ghost na nga, mukhang pera pa. Tinuruan din siya ni Mary tungkol sa iba't ibang lahi. Inamin niyang silang tatlo ay dating tao. Pero dahil sa matitinding emosyon bago mamatay, nakipagkasundo sila sa Diyos ng kamatayan na si Stagnate para mabuhay muli bilang undead. Pagsapit ni William ng halos 8 anyos, sinabihan siya ni Blood, totohanan na tayo. Tinawanan siya ni William, baka mamatay ako sa isang palo mo. Tinuruan siya ni Blood ng sabayang paggamit ng espada at magic, di man siya nanalo. Napabilib niya si Blood sa laki ng improvement niya. Nalaman din ni William na si Gus ay dating kilala bilang Wandering Sage, isang alamat na pumuksa sa mga halimaw, nagpatahimik ng mga ilog, at muling bumuhay sa sinaunang wika. Si Blood naman ay tinatawag na War Ogre, habang si Mary ay kilala bilang anak ni Mo. Kahit undead, pamilya ang turingan nila, si Blood ang tatay-tatayan, si Mary ang nanay-tatayan, at si Gus ang lolong multo. Isang araw, nadatnan ni William si Mary na lumalabas mula sa isang kwarto, may hawak na tinapay, bawal siyang pumasok doon, pero dahil sa sobrang pagkamausisa, pumasok siya. Laking gulat niya nang makita si Mary na nakabalot sa apoy, akala niya mamamatay ito kaya agad siyang sumugod para iligtas siya, at matinding paso sa braso ang inabot niya. Nagsorry si Mary at inamin ang sikreto, kahit gumaling ang sugat, mananatili raw ang peklat, ipinaliwanag ni Gus na ang tinapay ay regalo mula kay Mother, kaya nang tanungin niya kung bakit nasusunog si Mary, inamin itong dahil naging undead siya, isang uri ng pagtataksil kay Mo, kaya nasusunog siya sa presensya ng Diyosa. Pagdating niya ng 13 anyos, lalong tumindi ang training niya. Dinala siya ni Blood sa isang abandonadong syudad na puno ng undead, iniwan siya sa isang kuweba para subukan. Nang lusubin siya ng mga undead, pinuksan niya ang mga ito nang hindi man lang pinagpapawisan. Pero sa paglabas niya, isang malakas na demon ang sumalubong, marunong itong gumamit ng mahika, kaya naisip niyang umiwas na lang, pero naalala niya si Blood at piniling harapin ito.
Sinubukan ng demon mag-cast ng spell, pero napigil ito ni William gamit ang natutunan kay Gus. Sumugod siya gamit ang espada, pero nabasag ito, mabuti na lang, napaslang pa rin niya ang demon. Kumuha siya ng mahiwagang sibat mula sa isang undead, isang weapon na gawa ng mga dwarf. Biglang lumitaw si Gus, walang ekspresyon sa mukha, at tumawag ng isang golem para patayin si William, napatumba niya ito. Pero nalito siya, bakit siya inaatake ni Gus? Nang malapit na niyang tapusin si Gus, bigla siyang uminto, mas masakit saktan ka kaysa mamatay, sabi ni Gus. Humingi ito ng tawad, sobra raw siya sa lesson. Tahimik lang si William habang pauwi sila. Pero napansin niyang ni minsan ay hindi binanggit ni Gus ang tungkol sa nangyari sa kuweba. Dahil sa nangyari sa kuweba, nagpa siya si William na itago ito kina Blood at Mary. Isang araw, pumasok siya sa silid na may mga estatwa ng mga Diyos. Doon, ibinahagi ni Mary na si Blood ay sumasamba kay Blay, ang Diyos ng apoy, habang si Gus naman ay deboto ni Whirl, ang Diyos ng hangin. Nangako si Blood kay Blay na araw-araw siyang magsasanay para lumakas. Si Mary naman ay nangakong mamumuhay ayon sa kagustuhan niya bilang alagad ni Mo, ang inang lupa. Samantala, si Gus ay nanumpa kay Whirl upang mamuhay ng malaya, dahil labis niyang kinamumuhian ang anumang bagay na pumipigil sa kalayaan. Lumipas ang ilang taon, at malaki na ang katawan ni William dahil sa sunod-sunod na training. Isang gabi, pagkatapos ng matinding ensayo, dinalhan siya ni Blood ng alak na siya mismo ang gumawa. Nakainom sila pareho at medyo tinamaan. Sa kalokohan, iminungkahi ni Blood na silay pa nila si Mary habang nagpapalit ng damit, ngunit sa di inaasahang pagkakataon, natapilok si Mary at nabuksan ang pinto. Tinignan sila nito ng masama at agad tinanong si Blood kung ano ang pinainom niya kay William. Umiwas si Blood at sinabing, titigil lang naman kami sandali. Tumanggi si William at sinabihan niya itong huwag gawin yun. Sa galit, sinampal sila ni Mary ng malakas. Kinabukasan, matinding sparring ang inabot ni William mula kay Blood. Parang bagyo ang mga atake nito, hirap siyang makalapit ng hindi tinatamaan, kaya gumamit siya ng taktikang hindi inaasahan, ginamit niya ang kalasag para salagin ang espada ni Blood, at ginawa itong rampa para umatake, pero bago siya makalapit, tinapon siya ni Blood na parang basura. Sumuko si William, at sinabing, tama ka, disadvantage talaga pag wala kang muscle. Ngunit laking gulat niya nang bigyan siya ni Blood ng regalo, ang pinakamakapangyarihang Demon Blade sa koleksyon nito. Nalito si William, bakit mo ko binibigyan? Di ko naman natalo. Sabi ni Blood, ito'y tanda ng pagiging malaya na niya. Ang espada ay tinatawag na Overeater, kapag ginamit laban sa buhay na nilalang, nakakakuha ito ng life force sa bawat sugat. Pero may kapalit, habang ginagamit ito, unti-unti itong kumakain ng buhay nang may hawak hanggang sa wala nang matira. Ngayong matanda na si William, napagdesisyonan ni na Mary at Blood na isapubliko na ang totoo, mayroong siyam na Demon Kings na minsang nagtangkang sakupin ang buong kontinente 200 taon na ang nakalipas, namuno ang High King, isang nilalang na kayang gawing mga sundalo ang dugo at mga general ang laman ng kanyang katawan, hindi siya tinatabla ng magic o palaso, blades lang ang may bisa, at ang sandata niya, walang iba kundi si Overeater rin. Sinabi ni Mary na kahit pinag-isa ang lakas nila ni Gus at Blood, hindi pa rin nila napabagsak ang High King. Dahil undead sila, hindi na sila tumatanda o lumalakas. Kaya ang ginawa nila, isinilyo nila ang High King sa ilalim ng lupa, at bilang kapalit, nakipagkontrata sila kay Stagnate, ang Diyos ng kamatayan. Sa ilalim ng kasunduang ito, binigyan sila ni Stagnate ng immortalidad para bantayan ang selyo magpakailanman. Dito natanto ni William, ginawa siyang sakripisyo para buksan ang selyo ng High King, pero nang mamatay ang mga demonyong nagtangkang dalhin siya, pinili siyang alagaan ni na Blood, Mary, at Gus. Akala nila, wala nang natitirang tao, pero dahil siya'y narito, ibig sabihin may natitirang sangkatauhan malapit. Pagkaraan ng ilang araw, sinabi ni na Mary at Blood na mahal nila si William, pero parang may malalim sa tono nila, tila ito'y isang pamamaalam. Bigla, bumukas ang langit at lumitaw ang High King, tinanong niya kung tapos na ba ang huling palm, dumating siya upang kunin ang kaluluwa ni na Blood at Mary. Nanigas si William sa takot, biglang dumating si Gus at sinabing dalhin agad sina Mary at Blood palayo, siya na ang bahala sa High King. Gumamit si Gus ng ultimate magic, akala niya sapat na ito, pero hindi niya alam, dalawa ang katawan ng High King, hinati niya ang kapangyarihan bilang backup, kaya na-paralyze din si Gus, Mary, at Blood. Nilapitan ni Stagnate si William, sumama ka sa undead army ko, sabi niya, bibigyan kita ng posisyon bilang general, makakasama mo ang pamilya mong undead habang buhay. Binigyan siya ng hanggang gabi para magdesisyon. Pagsapit ng gabi, hinarap ni William si Stagnate. Tumanggi siya, hindi ko ibibigay kahit ano sayo. Tinawag ni Stagnate ang kanyang buong hukbo para patunayan ang lakas nila. Nagulat siya nang lumaban pa rin si William.
Gusto pa nga niya itong kunin bilang general at naghiwa ng sarili niyang laman, inalok ang dugo kay William. Sandaling nag-alinlangan si William, pero sa halip na inumin ng dugo, binunot niya ang Overeater at inatake si Stagnate. Naglabas ng Demon Snake si Stagnate na tumuklo kay William, nawalan siya ng malay at napunta sa isang kakaibang lugar. Doon, hinarap siya ng Diyosa ng Liwanag, si Gracefield, nakipagkasundo siya rito, ipaglalaban niya ang kabutihan, kapalit ng gabay at proteksyon ng Diyosa. Pagmulat niya, galit na galit si Stagnate na hindi siya pinili, inutusan niya ang mga undead na atakihin si William, pero hindi sila makalapit, naglaho si Stagnate sa alikabok, at mula sa liwanag, dumating si Gracefield at dinala si William pabalik sa templo, dahil alam niyang susunod si Stagnate kina Mary at Blood. Pagdating niya, huli na, papatayin na ng High King si Blood, pero biglang lumitaw ang isang di kilalang Diyosa, napagtanto ni William na ito pala si Mo, ang inang lupa, at hindi kailanman kinamuhian si Mary, napaluha si Mary sa pagpapatawad ni Mo. Muling umatake si Stagnate, nagbitaw ng kidlat kay William, pero napigil niya ito gamit ang sarili niyang magic, at inilunsad niya ang sunod-sunod na mababagsik na atake gamit ang Overeater. Sa wakas, napatay niya si Stagnate, at tuluyang naglaho ang High King. Nagyakapan ang lahat sa tagumpay, pero habang pauwi sila, biglang bumagsak sina Blood at Mary, ipinagtapat nila na dahil tumanggi silang ibenta ang kanilang kaluluwa, tapos na ang kanilang oras, niyakap sila ni William, umiiyak, nagtatanong kung may magagawa pa siya, pero ang sagot nila, wala na, pero ipinagmamalaki ka namin. Sa sandaling yun, lumitaw ang mga alaala ng nakaraan sa ibabaw ng kanilang ulo, mula nung sila'y mga tao pa, dumating si Gus, at sabay-sabay silang apat na nagpaalam sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, dinala ni Gracefield ang kaluluwa ni na Blood at Mary, upang muling isilang sa susunod na buhay.